Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Bonnie. Habang nagsasalita si Bonnie nung inoperahan daw siya ng bukol sa kanyang leeg, tinitingnan ko siya kasi baka tinanggal ng doktor yung leeg. buti na lang yung bukol lang. Purihin po ang Panginoon. Kumusta po ang bawat isa? Mas mabuti ba kaysa sa kahapon? Kasi pag nakikita kami ni Luis, yun lagi yung tanungan namin. Kumusta Luis? Sabi niya, mas mabuti po kaysa kahapon. Tapos pagkatapos ko, kumustahin din ako ni Luis. Kayo po, Pastor, kumusta? Mas mabuti din kaysa sa kahapon. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa sa atin. At ngayon ay panibagong buwan, panibagong tema na naman. So, ang ating tema sa buwan na to is Growing in Faith. Trusting God in every season. So, makaka-relate tayo lahat dito sa ating tema sa buwan na to. So, our topic for this afternoon, parang gabi na kasi may kortina na itim. No? So, what faith really is. So, yan po yung ating tema. Growing in faith, trusting God in every season. Pwede pong tumayo tayong lahat para basahin po natin yung ating teksto sa hapong ito. Hebrews chapter 11, verse 1 up to 6. Pero babasahin lang po natin yung verse 1, 2, 3, and verse 6. Basahin po natin, sabay-sabay po tayo. Ready? 1, 2, 3, go. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what is visible. Verse 6, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Manalangin po tayo, manandali. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at nagpupuri sa hapong ito. Salamat po na inyo po muli kaming itinipon o tinipon sa lugar na to, Panginoon, upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, maraming salamat sa inyo na tunay nga na very timely yung aming pag-uusapan, maaring may pinagdadaanan na hindi maganda ang bawat isa o maging ang church, Panginoon, isinusuko namin lahat ng ito, Panginoon, sa inyo. We still believe na ang iyong magandang plano, Panginoon, para sa bawat isa, you will carry it through, Panginoon. At sasamahan niyo din po, Panginoon, ang bawat isa, hindi lang malampasan, kundi mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok, Panginoon, mga challenges. Dakilang Diyos, patnubayan niyo po kami sa hapong ito. Buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming isipan. Kayo rin po, Panginoon, ang siyang mangusap. Itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran, Panginoon, upang kayo po ang iyong kalwalatian ang patuloy na makita sa hapong ito, O Diyos. Purihin po kay Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makaupo na po ang bawat isa. Ayan. Ay. Sorry, Andy. Hindi ko pala nabuksan. Thank you. Ang tagal-tagal ko nang ginagamit nito. Hindi ko pa rin alam paano i-open. Thank you. What faith really is? Sa ating binasa, kung ating titingnan yung chapter 11 ng Hebrews, ipinaliwanag dito ng sumulat ng Hebrew kung ano ba yung pananampalataya. At nagbigay siya ng mga example, mga biblical heroes na kung paano sila sumunod sa ating Panginoon. Magmula kay Abel
hanggang sa sumunod na, hanggang kay Abraham at hanggang sa mga propeta. Binibigyan niya ito ng halimbawa, nag-set siya ng example kung papaano dahil sa pananampalataya sila ay sumunod. So tatanungin natin, why faith matters? Sabi nga dyan, faith is not a blind leap or wishful thinking. Hindi ito sana all, no? Na sana ganito, sana ganyan. Sana meron din ako. No? Hindi yan ganon. Parang hindi yan na name it and claim it, no? Magkakaroon ako ng ganito sa December. That's my faith, no? Hindi po ganun yon. Biblical faith is not feeling or presumption, sabi po dyan. It is a confidence in God's character that moves you to act, no? Ito yung ating confident sa character ng Diyos na ating naranasan, na ating nabasa, na experience natin. A wrong view of faith leads to disappointment with God. Kapag mali yung pananaw natin sa ating pananampalataya, sabihin natin, Lord, ang dami ko nang hinihingi sa inyo, hindi nyo man lang sinasagot. It leads us to disappointment. Kaya minsan, nangyayari, nagtatampo tayo sa Panginoon. Kasi hindi natin nauunawaan, nag-e-expect lang tayo. No? Minsan, i-quote pa natin yung verse. Sabi mo, pag humingi ako sa pangalan mo, ibibigay mo, bakit hindi mo binibigay? No? Hindi dahil sa mali ang puso natin, kundi mali yung pagkaunawa natin sa panalangin, sa ating paglapit sa Panginoon. No? Hindi ito na parang, pengi naman ako ng budget. Tapos hindi ka binigyan, nagtatampo ka. No, kundi yung paglapit natin sa Panginoon, pinapayagan natin ang Diyos na kumilos sa ating buhay. That is prayer. Kaya nga, yung pananampalataya or faith, hindi lang siya pag-agree sa mga katotohanan sa Diyos, kundi yung pagpapasakop, pagbibigay ng ating buhay, paglalagak ng ating buhay sa Panginoon na pagharian niya tayo. Sabi sa James o Santiago 2:19, sabi diyan, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, sabi ni James, sabi ni Santiago. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin, nanginginig pa. Sabi nga ni Pastor Ronald, nagko-quote pa ng Bible verse. No? May mga quotations pa. No? Naniniwala si Satanas o ang demonyo sa Diyos. Sumusunod pa nga siya sa Diyos Di ba doon sa aklat ni Job? Saan ka na naman galing? Sabi niya kay Satanas, doon at dito lang. Nakita mo na ba yung alagad kong si Job? Normal yun sa kanya, pinagpapala mo Diba? O sige, ganito gawin mo sa kanya. Kunin mo lahat ng kanyang ari-arian. Pati nga yung mga anak niya ni Job, di ba, kinuha. Pero hindi pa rin nagkasala. Sa pag-uusap pa rin nila, sasamba pa rin talaga sa'yo. Buhay pa malusog pa O sige, gawin mo sa kanya, pero huwag mong kukunin yung kanyang buhay. So nagkabulutong, nagkasakit si Job. Ang dami, no? Parang ang hirap ng katayuan ni Job, no? Ganon din yung prayer ko Lord, alam mo naman ako pero ayaw kong maranasan yung naranasan ni Job. No? Magkaroon ka nga lang ng isang pigsa, ang sakit di ba? Tapos dito banda hindi ka makaupo. Ang hirap din tumayo, no? Para ang sex bomb, di ba? Hindi makaupo, di makatayo. Ang hirap. Si Job, ang dami, buong katawan, may pigsa. Tapos tinutya pa siya ng mga kaibigan niya. Imagine. No? Sumusunod si Satanas.
but they don't trust God. Hindi nila pinagkatiwala ang kanilang buhay. Gusto rin nila maging Diyos sila. Gusto din nila sambahin sila. Kaya sabi diyan, sumasampalataya ka sa Diyos o sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Reality check. How is our faith? Kumusta? O ano ba yung ating panampalataya? How is our faith? Biblical faith has three inseparable parts. Sabi dyan, three elements of true faith. Number one is notitia. It is a Latin word for knowledge. Comes from the root word notus, no? Known. Notitia, knowledge. Sabi sa Romans 17, faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Faith is not a blind leap. It is a step based on revealed truth. No? Nauunawaan natin na nanampalataya tayo, nagkakaroon tayo ng idea, nagkakaroon tayo ng knowledge. Halimbawa sa ating Panginoon Diyos, tayo sa Pilipinas, meron din tayong myth about creation, no? Si Malakas at si Maganda. Unlike sa ibang mga bansa, halimbawa sa Greek o sa Greece, ang kanilang creation doon ay yung tao nagmula sa tubig, nagmula sa mist, ayon kay Plato. Well, sa iba naman, evolutionist, na yung tao galing sa unggoy dahil may star lang na mga kamote na star na nagbanggaan, nagkaroon ng Big Bang. No? But as Filipinos, meron tayong unique creation story. Si Malakas at si Maganda. The difference is, galing sila sa malaking kawayan. Di ba? Sino nakakaalam ng istorya ni Malakas at ni Maganda? Dinala sa atin ng pananampalataya ang katotohanan sa Panginoon Diyos. Dinala ito sa atin. Naunawaan natin doon, nakita natin, na-relate natin. That's why we come into faith. Hindi ka pwedeng manampalataya na hindi mo alam. No? Bagamat tayong mga tao, meron tayong tinatawag na religious mentality na kapag ka nag-iibang anyo, halimbawa yung bato sa bundok o yung puno, ay sinasamba nila yon. Dahil sabi nila, milagroso daw yung mga bagay na yon. Nung ipinakilala sa atin ang Ebanghelyo, naunawaan natin, nakita natin kung sino ba at ano ba ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kung paano niya tayong inibig. Notitia, nagkakaroon tayo ng knowledge. Number 2 is assensus or assent. Knowledge isn't enough. You have to be convinced it's true. No? Sabi sa Hebrews 11:6, whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Lahat daw ng lumalapit ay kailangang maniwala sa Diyos na siya ay nag-i-exist. Faith agrees, yes, this is real, this is true for me. Yung notitiya, nagbibigay ng information, yung assent, pinatotohanan nito. Kino-convince niya tayo. Ito yung ebidensya. No? Kaya pagka kinasuhan tayo ng Congress at ng Senado na sinabi sa atin na kayo ay mananampalataya, hindi na nila kailangan mag-fishing expedition. Dahil sa buhay at sa lifestyle pa lang natin, mako-convict na tayo that we have faith
in God. Amen? So, pag kinasuhan tayo na kayo ay mga mananampalataya, no? Kahit hindi pa tayo umaamin, convicted na tayo dahil nakikita na ito sa ating lifestyle. The last one is fiducia or trust. Sa Matthew chapter 14 verse 29, kung naalala niyo yung kwento, nung lumakad si Jesus, nakita siya ni Pedro. Di ba? Bumabagyo, nandun sa bangka sila Pedro. And then, mataas yung alon, nakita nila naglalakad si Jesus. Ano sabi ni Peter? Panginoon, lalakad din ako. Sabi naman ng Panginoon, sige, pumunta ka. Lumakad ka. Lumakad si Pedro, bumaba sa bangka, lumakad din siya sa tubig. Pero nung makita niya yung alon na malalaki, nawala kay Kristo yung focus niya, napunta dun sa alon, nagsimula siyang lumubog. Faith is not just head or heart. It moves us. It moves our feet para sumunod. Sino marunong gumawa nito? Hindi po ako yan, ha? Kinuha ko lang po yung picture na yan. Hindi po ako yan, no? Sino kayang gumawa niyan? Meron ba? Ang tawag dyan is parang cannibalist ang tunog nun eh. Fundamentalist, nakalimutan ko lang, hindi ko nasulat. Anyway, that is a tightrope walking, no? At mga extremist gumagawa niyan. Pag pinagsama-sama natin yung notitia, assent at yung fiducia, yung trust, no? We know that this man can walk and cross sa tightrope na yan. This is now the challenge, yung trust. He will invite you. Iimbitahan niya kayo. Sino ang gustong tumawid kasama ko? Ipapasan ko kayo, sasabihin ng mama. Kaya niyo bang gawin? Ganyan, no? Sa cliff ng bundok. Ililibre kayo doon sa kabila ng fruit shake. Pag pumasan kayo sa kanya. Now, pag kayo'y pumasan, pag pumayag kayo, that is trust. Naniniwala ka na kaya niyang tumawid, naniniwala ka na kaya kanyang itawid. That is faith. We believe, we know, and convince, no, that this man can carry us to cross. The same with God. Dahil naunawaan natin, na-experience natin yung kanyang kapangyarihan, nagtitiwala tayo sa kanya. Faith, sabi ni James, without action. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. That is why, when we entrusted our life and we surrender our life to God, we believe that God will carry us through. Hindi niya i-override yung ating sitwasyon, anuman yung ating pinagdadaanan. Hindi niya yan mamagicking na mag-iiba na ang iyong sitwasyon. Magkakaroon ka na ng karwahe galing sa kalabasa. Hindi ganon. Hindi niya i-override yung ating situation. Yes, alam niya, nahihirapan tayo. Alam niya rin doon tayo lalago sa hirap na yon. Pero ito ang kagandahan. Sasamahan niya tayo sa sitwasyon natin. Whatever our situation, whatever our circumstances,
sasamahan tayo ng ating Panginoon. Whether it is sickness, hardship, temptation, God will be with us. Anong sabi doon? He is Emmanuel. God will carry us through. Sasamahan tayo ng Panginoon. Maaring may sitwasyon tayo, maaring may sitwasyon ka, but know and believe and trust. God will carry you. Sasamahan ka niya. Pangako niya rin yun. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. That's why faith is more than belief. Sabi sa Hebrews 11:1 sa ating text, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So what is faith? Sometimes people are just relying on their intellectual assent. No? Alam nyo ba na may isang magaling na preacher, sabi niya, maraming mga tao ang napapahamak not because of pride, not because of their sinfulness, but because napapahamak sila because they don't believe and entrust their life to God. Maraming tao ang napapahamak dahil nagre-rely lang sila sa sarili nilang intellectual. Relationship with God is not intellectual. Faith is more than belief. Kung titingnan natin sa Greek word, yung faith, it is pistis. No? Hindi po yan mura. Ha? Baka sabihin, baka tanggalin niyo yung isang S sa dulo. No, wag, no? Pistis. Pistis na to. Parang hindi gan. No? It is conviction, trust, belief, and faithfulness. Hindi siya blind optimism. Yung pistis, sabi dyan, ay used in ancient contracts as guarantee or proof. Halimbawa, ako tatay ni Pastor Vince, kunyari, no? Binilang ko si Pastor Vince ng property somewhere sa Baguio. May titulo na. Sinabi ko kay Pastor Vince, anak, binilan na kita ng property sa Baguio. 50 hectare. Wow. Ano siya, isang bundok pataas at pababa. So, ganon, no? Si Pastor Vince, dahil sinabi ko sa kanya, ipagmamalaki niya na to ngayon sa kanyang mga kaibigan. May pag-aari ako sa Baguio. 50 hectare. Oh, kanino galing? Sa papa ko. Sa tatay ko. Naniniwala siya. Kumbinsido siya kasi sinabi ko sa kanya, that is pistis. Guarantee. Proof. Hindi niya pahawak yung titulo, pero nananiwala na siya. Nananalig na siya. Faith is settled confidence in God's character. Kasi ako yung tatay niya. Dahil hindi ko po siyang iprank. Dahil anak ko siya. Kaya naniniwala na siya. Dahil nakikita niya yun sa aking karakter. Ganun din. That is God's character. That's why we believe. We have faith in Him. Katulad halimbawa ni Abraham. Nung tinawag siya ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, Abraham o Abram. Hindi pa siya Abraham nung panahon na yon. Kasi hindi pa siya magkakaanak. Abram. Umalis ka dyan sa lugar nyo, sa lugar ng tatay mo,
pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Hindi nagsabi si Abraham ng, Lord, saan yun? Teka muna, magwe-waze ako. Or mag-google map ako. No? O magtatanong-tanong ako saan. Hindi. Anong ginawa ni Abraham? By faith, sumunod siya kasi naniniwala siya sa Diyos na tumawag sa kanya. That he will become great. Binago ng Diyos yung pangalan niya from Abram to Abraham because he will be the father of many nations. Naniwala si Abraham. He had full confidence in God's character. It's not just believing about God. Hindi lang ito paniniwala sa Diyos, kundi paniniwala sa karakter ng Diyos. Believing in God, in unto God. Ito po yung ating pananampalataya. Faith is a settled confidence in God's character. Parang ganito yan. Ilagay natin sa ating konteksto. Sino mga graduating student? Andun yung dalawa graduating student, no? O sino yung parang hindi confident sa course na nakuha nyo? Sa mga graduating student, no? Nagpe-pray kayo na, Lord, sana magkatrabaho ko pagka-graduate. Ganun ba prayer nyo? Hindi dapat ganon. Kundi, ang dapat ang prayer nyo, dahil may faith, Lord, ilagay mo ko sa trabaho na kung saan magagamit mo ko. Ilagay mo ko sa trabaho na kung saan magagamit ko din yung pinag-aralan ko. No? That is the prayer. Alam mo na may trabaho na. Hindi ka parang parang nagdududa ka pa na may trabaho. Naniniwala ka may trabaho na, kaya sabi mo sa Panginoon, ilagay ka doon sa lugar, sa trabaho, na kung saan gagamitin ka niya. And that is faith, pistis, conviction, trust, belief, faithfulness. Okay? Number 2. Faith is confidence in God's word. Sabi nga sa Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Tinitingnan ko yung oras kasi sila Pastor Vince ngayon, mabibilis na magsalita. Dapat malapit na. Kaya number 2 na. No? Sabi dyan, our faith is not based on feelings. Hindi lang sa yung ating pananampalataya nararamdaman, no? Naalala ko nung enroll ako sa Bible school, ini-interview kami, bakit daw kami nag-i-enroll. Napapakinggan ko yung aking mga magiging kaklase, nagkakaroon sila ng vision. Yung isa nakakita ng lamesa, maraming upuan, parang Lord's Supper. No? Pagtapos sabi ko, ano ba yung lamesa? Bilog ba? Kasi ano yun eh, Knights of the Circle Table, yung kay King Arthur, 'di ba? Sa bilog na lamesa. Yung iba naman nakakita ng mga hayop, parang ganon. Nung ako na, ikaw kapatid, bakit ka nandito? Sabi ko sa kanila, kasi pinapunta ako dito nung aming pastor para mag-enroll daw. Nagtinginan sila at nagtawanan. Yung iba kong mga klase, ang dami lang nakita, may mga vision. Pagdating sa akin, wala. Wala naman talaga akong nakita. Inutusan lang talaga ako ng pastor namin na pumunta doon, mag-enroll. No? Faith is not based on feelings, mga minamahal. Hindi dahil nararamdaman mo. Ay, ang sarap doon, nakakaiyak. Nararamdaman ko doon, no? No. Hindi lang yan sa damdamin. And also, faith is not based on circumstances. No? Lalapit ka lang sa Panginoon, pag bagsak ka na. Pag masaya ka na uli, parang nakalimutan mo na yung Panginoon. Hindi ganon.
Faith is not also based on human promises. No? Narinig mo na lahat, pag di kayo nanampalataya, mapupunta kayo sa impyerno. Natakot ka ngayon. Tumanggap ka lang kasi ayaw mapunta sa impyerno. Pero yung buhay mo, ganun pa rin. Wala pa rin nagbago. No? Wala pa rin new identity. Yung connection, yung alignment, wala pa rin. No? Sabi dyan, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Alam nyo, napakaganda niyang text na yan. Yung hearing, sa Greek word is akoe. Hindi ako, no? Akoe. Ibig sabihin, yung mga bagay na yung narinig, na report. Faith doesn't come from hearing about God. Yung pananampalataya mo, hindi dahil narinig mo lang na may Diyos, kundi ang Diyos mismo ang nangungusap sa'yo. No, magkaiba yun. Yung narinig mo lang sa chismis, o ikaw yung personal na no? Yung akoe, ito yung parang personal na sinabi sa'yo ng Diyos. O I mean, yung mga narinig mo pala, sorry, no? Narinig mo, pero napatotohanan mo. As if na yung Diyos mismo yung nangungusap sa'yo. It comes from hearing from God. Yung word naman dito, no? Baka malito po kayo, sa Greek word is rema. No? Sabi, pastor, ano yung logos? Logos, yung word is the entirety of the Bible, of the Word of God. Rema is the specific Word of God. Okay? Parang yung Diyos mismo, no? Yung Diyos mismo yung tumawag sa'yo. Hindi kanya sinabi ng psst. Hindi ka ganon, no? Hindi ka tinawag na, hoy! Hindi. Tinawag ka. Bonnie! Bonnie! Luis! Nasaan ka, Luis? O, ganon, no? Beans! And then, sasabihin nun, mahal ko kayo. Mahal ko kayo. May magandang plano ako sa inyo. We are not been Christian. Hindi tayo naging Christian dahil sa aksidente. Hindi yung naglalakad ka dyan, natapilok ka, napapasok at dito sa CLCC, and then napakinig ka ng salita ng Diyos. No? Narinig mong kumanta yung ating mga singers, uy, nabighani ako. Naging Christian. Hindi. Ang Diyos mismo ang tumawag sa'yo. Anak, mahal kita. May magandang plano ako sa'yo. Halika, pumunta ka rito. That is rema. Akala ko dati yung rema yung Tagalog eh. Nagre-rema sa ating puso. Yung pala, nangungusap siya sa ating puso. Huwag na nating, kumbaga, i-measure yung ating pananampalataya. How great, how big our faith is kung paano tayo lumapit sa Panginoon. Faith is ignited when Scripture becomes a specific word to you. Now, ano naman yung second word doon? No? Sa Hebrews 11:1, yung substance. This is hypostasis, legal term for title deed or which stands under, no? Yung literal meaning nito ay ibig sabihin na foundation, yung ating pananampalataya. Nagkakaroon ito ng pundasyon sa mga bagay na inaasahan natin. At napakahalaga nito kasi nagbibigay ito ng direction sa atin.
It offers also comfort. It builds expectation and overcomes doubt. No? Si Abraham, nung tinawag ng Panginoon, nung sumunod siya sa Diyos, mababasa natin na may mga times na sumasablay siya. Natatakot siya na baka patayin siya ng ibang tao pag nakita nila yung kanyang napakagandang asawa. Kaya sabi niya, sabihin mo, magkapatid tayo. Bagamat magkapatid naman talaga sila. Pero ang Panginoon nangungusap sa mga tao na yon na asawa niya yan at yung tao na yan ay aking propeta. And God blessed them. Nagkakaroon siya ng direction. Yung kanyang pananampalataya, yung kanyang relasyon sa Diyos, it offers him comfort. Hindi niya alam yung lugar na kanyang pupuntahan. Nalalagay sa panganib yung kanyang buhay. Pero na-overcome niya yung kanyang mga doubt. The same is true sa atin, mga minamahal. God's Word, pag binasa natin yan, makikita natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. That's why Hebrews 11, makikita natin doon si Noah. No? Nag-build siya ng arko na hindi niya nga alam at na-experience kung ano pa yung ulan. Hindi pa umuulan ng time na yon. Ano ba itong ginagawa ko? 500 years na kaming gumagawa nito. Nagkaanak ako. Ito na, lumaking anak ko, katulong ko na. Habang yung iba nagpa-party, kami dito gumagawa. But he trust and believe God. Gumawa pa rin siya ng arko. No? Pag sa ating ginawa, no? Pagka may nagpe-praise and worship na dun sa labas. Yung praise and worship na sinasabi ko, yung mga tugtugan nila, hindi yung katulad ng kinakanta natin. No? Nagpa-party-party na sila. Anong gagawin mo? Tas nandito ka. No? But Noah, hindi siya na-distract. Tinuloy niya kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Kahit wala siyang full knowledge about rain and flood control. Wala siyang knowledge, zero knowledge. Pero nung matapos, pinakita sa kanya ng Panginoon. First time umulan, no? Ang daming siguro nung ghost project. Ilang buwan bumaha, ilang araw, di ba? Lubog. That's why makikita natin that faith in God, makikita natin yan, lumalago yung ating pananampalataya habang dinidiscover natin yung kanyang character sa kanyang salita. Napaka-importante ng Word of God. Number 3, dahil nagkaroon tayo ng confidence sa salita ng Diyos, faith is rooted in God's character, not my control. No? Sabi dyan si Hebrews 11:6, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. God desires our trust and reliance on Him. Yung faith, na honor natin ang Diyos kapag ina-acknowledge natin yung kanyang existence at yung kanyang role sa ating buhay. Sabi dyan, evidence, no? Yung faith, conviction, sa Greek word is elenkos, proof that compels a verdict. Kaya nga, no? Pag kinasuhan tayo ngayon,
bilang Kristiyano na kayo ay mananampalataya, wala na tayong ligtas. Yes, mananampalataya po kami. Ito yung ebidensya na magko-convict sa atin. Ganun din naman, this is our evidence. That's why we are convicted. Nananalig tayo na ang Diyos ay may gagawin sa atin. Sasamahan niya tayo, tutulungan niya tayo, at lahat ng kanyang mabubuting plano ay mangyayari sa bawat isa sa atin. Nananalig tayo doon. Because that is the character of God. Mapapansin natin, yung Israel, nabihag sila ng mga Babylonian, na-exile sila. For 70 years, sabi ng Panginoon. Yung una, yung mga Israelita na naniniwala sa, hindi yan magagawin sa amin ng Panginoon. Hindi tayo malulupig ng ibang bansa. Ginawa ng Panginoon, Diyos. Pero sabi niya, after 70 years, ibabalik ko kayo sa lugar na to. Totoo nga. Yung hari ng Persia, which is Iran ngayon, inutusan, no, si Nehemiah, na i-rebuild muli ang Jerusalem, ang wall. Sa magitan ni King Darius. Ginamit ng Panginoong Diyos. Yung mga tao na yon, yung mga hari na yon, hindi yun mananampalataya. Mga malulupit yun. Nananakop sila ng mga kaharian. Sinasabihan nila mga kaharian, walang Diyos na makakapagligtas sa inyo. But God used them para i-rebuild muli ang Jerusalem. That's why makikita natin yung karakter ng Diyos. Nire-restore niya yung mga taong kanyang minamahal. Yan din ang layunin ng ating Panginoong Kristo. Kaya niya tayo niligtas because He wants us to be restored in His presence. Yung imahe niya na nawala sa atin dahil sa kasalanan, nire-restore yan ng Panginoon sa atin. Ibinabalik yan sa atin. Nilikha tayo sa imahe ng Panginoon, but because of sin, yung image na yan, namatay yan. And because of Christ, binubuhay muli yan sa bawat isa sa atin. Ito yung example ko kanina. 11:17 to 19. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. No? Tagal mong naghintay para magkaanak. Ang tagal niya naghintay. 25 years old siya nang tinawag ng Panginoon. Nagkaanak siya at the age of 100. 75 years naghintay. No? Ako nga, ilang minuto lang maghintay, nagagalit na ako eh. Oo. Bigyan ko lang kayo ng konting glimpse, no? Kung gaano ko kamainipin. Sabi ng aking may bahay, punta tayo sa SM. SM North. Manood tayo ng sine. Yes. Sige, bis na lahat. Sabi ko, sige, bis na. Bis. Nauna na ako nagbihis. After 5 minutes, naiinip na ako. Aalis pa ba tayo? Hindi. No? So, sila, hindi pa nakasapatos, hindi pa nakamedyas, dala-dala yung sapatos, dala-dala yung medyas. Alis na tayo. Sa sasakyan na lang magme-medyas. Sa sasakyan na lang magsasapatos. No? Ganun po ako kamainipin. Sorry po. No? Pero nagbago naman na. Hindi na ako ganun kamainipin ngayon. No? No? Pag sinabi nilang, wait lang,
So, kailangan mo na maghintay. No? Tagal niya naghintay. Pero nananalig si Abraham. Even though God had said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned, Abraham reasoned that God could even raise the dead. And so in manner of speaking, he did receive Isaac back from death. No? Nananalig si Abraham, ibibigay niya si Isaac, i-offer niya. Pero at the back of his mind, I know the Lord. Bubuhayin niyang muli. Bubuhayin niyang muli yung anak ko. Ganon din yung sinabi ni Paul sa Timothy. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 12. Bakit humihiwalay yung number 2? 2 Timothy 1:12. Sabi ni Paul, that is why I am suffering as I am, yet this no cause for shame. Kasi parang nahihiya si Timothy, no? Na bakit nakulong yung aking master? Bakit nakulong yung aking discipler? No? Nahihiya siya. Pero sabi ni Pablo sa kanya, yet this is no cause for shame. Because I know whom I have believed and I am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him until that day. May kanta to pero hindi ko nakakantahin. Baka lalo kayo mong problema. So, naniniwala si Apostle Pablo na yung ipinagkatiwala niya sa Diyos, sa Panginoong Kristo, tutuparin ito ng Diyos. That He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. Let us not confuse our faith with the word risk-taking. Yung pananampalataya, mga minamahal, hindi ito katulad ng sugal. Sige, tataya ako sa Panginoon. Kung be-bless niya, di salamat. Kung hindi, di okay lang. Hindi po ganon. We know and we sure that God will bless us. Yung ating pananampalataya, kumikilos siya dahil sa salita ng Diyos. Dahil sinabi niya ito. Kumikilos tayo because God said it to us through His words. Hindi dahil ito sinabi ni Pastor Beans o sinabi ko. Kaya kayo kumikilos. Hindi, dahil sinabi ito sa atin sa magitan ng salita ng Diyos. Yung risk-taking, it is a consciously or non-consciously controlled behavior. No, na parang, sige, bahala na. Punta. Hindi po ganon. Hindi po, parang bahala na si Batman. Hindi po ganon. Kundi yung ating panampalataya, naniniwala tayo, confident tayo, dahil ito'y sinabi at ipinakita sa atin ng ating Panginoong Kristo. Amen? So, don't confuse your faith with risk-taking. Number 4. Yes, malapit na. Faith looks to Christ, not to itself. Sabi sa Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Yung kapangyarihan ng pananampalataya, hindi po ito dahil, kumbaga, parang dahil nanalig tayo, binibigyan ka na ng power. Parang, alam mo yung parang cellphone, parang may Bluetooth. Parang load, no? May pasa load pa ba ngayon? May pasa load pa ba? Meron pa rin, no? Parang, sabi mo doon sa kaibigan mo, pasahan mo naman ako, piso. Pinasahan ka, piso. May ganun ba? Pasa load, piso? Or 5 piso? O 5 piso na, no?
Sayang naman yung charge, no? Piso tapos 2 piso yung charge. So, 5 piso na, no? Tapos ngayon, ang yabang mo na. Confident ka na parang confident ka na kasi pwede ka na uling makapagpatuloy sa iyong pag-chat, di ba? So, magpapatuloy. No. Hindi po ganon, kundi yung kapangyarihan ng pananampalataya ay dahil ibinigay na sa iyo ng Diyos. Connected ka. Hindi dahil pinasahan ka ng load, kundi connected ka na sa kanyang wifi. No. Jesus Christ is the proper object of our faith. His finished work on the cross, His resurrection, His righteousness. Kaya nga, ang ganda nung tinalakay natin yung resurrection, nakita natin doon kung papaano tayo binuhay na magmuli ng Panginoon sa kanyang presensya. Kung paano niya ibinalik sa atin yung dati nating kalagayan sa Panginoon Diyos na nasira at namatay. Jesus Christ is the author and the perfecter of our faith. He is the one we look to for salvation, strength, and guidance. Naalala niyo ba yung kwento nung lalaki, no, na lumapit siya doon sa mga alagad kasi may sakit yung anak ng lalaki. Pero hindi mapagaling ng mga alagad, no? Samantalang inutusan ng Panginoon yung mga alagad na humayo, magpagaling, pumunta sa mga bahay, pagpalain, no? Pero pagbalik nila, inilapit ng mamang ito yung kanyang anak, no, sa Mark chapter 9, verse 23 to 24, hindi nila mapagaling. Kaya nagko-complain yung mama. Sabi ng Panginoon sa kanya, if you can believe, all things are possible to him who believe. If you can believe, all things are possible to him who believes. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help my unbelief. No? Immediately, pinagaling ng Panginoon. And then, pagpapatuloy ng kwento, same story, sa Matthew 17:20, nagtanong yung mga alagad, bakit hindi namin ito mapagaling? Sabi doon sa pagpa-fast, no? Sabi ng Panginoon, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will be moved, and nothing will be impossible for you. Now, linawin natin. It's not about the size of your faith. Hindi pag sinabi, baka maliit yung pananampalataya, ang hina naman ng pananampalataya. Hindi po ganon. Sino ba yung object ng pinapanampalatayanan mo? Kanino ba na-connect? No? Hindi mo sasabihin na ilang Mbps ba yung faith mo? Gaano ba yung speed niyan? Hindi ganon. Kundi, sino ba yung object? Sino ba yung pinanampalatayanan mo? Ginamit ng Panginoon allegorically yung mustard seed. Pero gusto niyang maunawaan ng bawat isa ng mga alagad, maging tayo, kanino ba naka-object ang ating pananampalataya? Kanino ba naka-focus ang ating pananampalataya? Kung naka-focus ito sa Panginoon, we can say to this mountain, no? Mag-transfer ka sa Makati. Magkakaroon ng bundok sa Makati. Mag-transfer ka doon, no? Because little faith in God, connected to God, is also can do something, no? The impossible. But big faith to yourself, no? Na parang diskarte ko to, alam ko na to, no? Parang yung kwento ko dati, no, na gumagamit pa ako ng Google Map.
Dahil alam ko yung lugar, hindi ko alam, nagbago na pala yung traffic system. May one way na pala siya, unlike before. Kaya pala hindi ako tinuturo doon ni Google Map. Kasi nagbago na pala yung traffic route, yung system niya. Puro one way na pala. So pagpasok ko doon, babalik uli ako, mas malayo pa. Dahil gusto kong sariling diskarte lang. No? Pero kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, natututo tayo, lumalakas tayo, tumitibay tayo. Stop checking your faith level. Faith is a journey, not one-time event. Fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith, for us to grow in faith. So, conclusion, faith is more than belief. It is confident trust in God's promises, based on His character, proven by obedience, focus on our Lord Jesus Christ. Trust God in all His ways, even we don't understand. And God bless you all. Tayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa inyo. Kung paano yung tuturo sa amin ang pananampalataya. Salamat Lord dahil ipina-experience nyo din ito sa amin. Kung paano po kayo nangusap sa bawat isa sa amin. Hindi po pare-pareho yung aming pagkatawag. Iba-iba, Panginoon. Pero iisa lamang yung Diyos na tumawag sa amin. Iba-iba yung aming kalagayan sa buhay. Yung source ng aming paglago sa aming pananampalataya. Ngunit iisang pananampalataya lamang ang ipinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat, dakilang Diyos. Patuloy niyo pong palaguin ang bawat isa sa pananampalataya. Patuloy niyo rin kaming samahan, Panginoon, sa paglalakbay sa buhay na ito. Buhay Kristiyano. O Diyos, purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.